Balikan natin yung nangyari nung April 3. Paano po nalaman nung Australian na nawawalan siya ng pera? Nakasakay na po ba siya noon sa eroplano? May CCTV footage din po ba nitong pangyayaring ito? Meron po kaming tinitingnang CCTV footages but till now, pinapakuha pa po namin kasi hindi nga po kami ang may hawak ng CCTV footages. But initially, yun ho ang lumalabas sa investigation namin. May nakasilip na rin po nung CCTV na yun. At yun nga ho, may mga activities o may mga bagay po na ginawa yung ating po mga screening officers na dapat hindi po nila ginawa bilang mga screening officers. Sige. Sir Gilbert, anong oras ito nangyari? Ano exactly yung nangyari? Ano po yan, dadaan ka po. Pag ikaw po kasi ay may bag, dadaan ka po sa mga screening officers po natin, sa mga x-rays. Ngayon po, may nakita pong liquid na lumalagpas po doon sa 100 ml. And yan po, bawal po yan. So, sinita po yan. So, pag ganun pong sinisita kayo, hinihiwalay po yung bag at ilalagay po sa isang lamesa kung saan sa presence po ninyo ng may-ari, bubuksan po yung bag. At yun nga ho, siguro nakakita ho sila na may pera doon. Habang nilalansi ho nung isa, nilalansi nila yung attention nung yung isa naman binibilot na po ng right hand niya yung pera. So yun ho ang nakita sa initial investigation doon sa CCTV. So kitang-kita po. Sorry Yusek, kitang-kita Yusek yung pagbilot ng pera ng isa sa mga staff? Opo, yun po yung kwento sa amin At gusto ko nga ho makita personally yung CCTV kaya nga ho nire-request namin yung copy ng mismo CCTV. Oo, first time po ba na may reklamo dito sa mga kawani na ito na naka-relieve na ngayon? And kasi kung matatandaan natin, parang 2023 pa yung huling reklamo. I don't know if nasundan na po yun after nung may lumunok nung pera. Nasundan pa po ba yun? Meron po kaming mga pinadismiss na mga screening officers po natin. Almost, ang alam ko po sa bilang po namin, 8 na po yung pinadidismiss namin for various offenses. So, na ganyan din halos yung mga dishonesty pagdating sa trabaho. So, unti-unti Ma'am DJ and Ma'am Maricel, talagang inuubos na po natin itong mga gumagawa ng mga ganitong kalokohan, lalo na dito sa mga screening officers natin. At yung 8 tingin ko madadagdagan na naman po yan dahil itong 3 to talagang sisiguraduhin namin na we will be filing appropriate criminal and administrative charges. Dahil pag nanakaw po ito and the worst is they are public servants, talagang grave violation po ng batas itong ginawa nila. Sir Gilbert, si Maricel po ito. Sir, yung sinasabi po ninyo na 8 personnel na na-dismiss, since kailan po ito? Ito nung panahon ko na lang po ito, since last year pa po. Saka kasama na po itong quarter na ito. And usually po, ano yung nagiging kaso nila? Ano yung mga ginagawa nila? Kapareho nitong 3 na pending ngayon? Meron pong administrative, meron hong mga grave misconduct, dishonesty, yung pagtatago po, yung pagnanakaw po. Iba-iba po So, yun nga, nakakalungkot aminin but para siguro malinis natin yung isang organisasyon, kailangan tanggalin po talaga natin yung mga scalawag. And I think ito po yung isang bagay at pinagpapasalamat na rin po namin yung maagarang pagre-report po ng mga complainants po. Kasi kung di nila sasabihin sa amin yan, talagang medyo nahihirapan kami kung hindi ma-report sa amin. Kasi minsan iniisip namin, Ma'am DJ and Ma'am Maricel, parang modus operandi na nung iba ito At especially pag foreigners at alam nila hindi magrereklamo, talagang yun ang gagawin nila. Pipitikan nila yung mga pera tapos alam nilang paalis na at di na babalik yan. So, kailangan talaga imbestigahan para mawala yung mga ganitong klase ng mga empleyado namin. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph.
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa